Eto na, isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to, hindi rin ako makapaniwala. Para sa price range nito mga pangas, doon ako nagulat. Meron lang naman siyang 7,000 battery. What? Totoo ba to? Tapos eto, ang smooth maglaro dito. Ang smooth na laro na to kasi ang laki ng screen eh. Budget phone lang yung hanap nyo. Ito yung pinaka-perfect para sa mga naghahanap, no? Kasi sok na sok talaga to sa budget. Yung display niya mga pangas para sa kanyang presyo na merong 140 per hertz, saan ka makakita nun mga pangas? So, di ka nalugi dun. Lalo kung usapang malaki yung size, tapos makunat yung battery, hindi talaga to magpapatalo. Kumbaga, pagdating sa presyo, hindi ka na rin lugi dun. Depende yan sa voucher na makukuha nyo. Pero minsan kasi may makukuha kayong 1,000. Depende sa voucher na nakalagay dyan sa mismong, click nyo lang yan kung magkano yung voucher na makukuha nyo. Mas maganda yun. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kumusta kayo sa maganda at masayang araw na naman na pagsasamahan natin ngayon sa panibagong araw, panibagong video. Today is gagawa tayo ng isang video na hindi natin madalas ginagawa. Before, ginagawa natin siya at ngayon, gagawin ulit natin siya. Ang video na gagawin natin ngayon is magpo-phone review tayo. Hindi man talaga masyadong technical yung gagawin nating phone review, kaya lang natin gawin. Based to sa mga na-experience ko at based to sa mga nakikita ko mga pangs. At itong phone na to, masasabi ko bang sulit to ngayong 2026? Dapat mo nga ba itong bilhin dahil sa kanyang presyo? Dapat to ba siyang bilhin dahil sa kanyang specs or features na ito? Kung naghanap kayo ng isang budget-friendly na smartphone na puno ng features, sulit pang araw-araw gamitin, lalo kung ayaw mo gumastos ng malaki. Tingnan natin kung gaano nga ba to kalakas at kahina. Paalala ko nga pala sa inyo, ito nga pala si Redmi 15 5G. 5G na siya mga pero isa na siyang budget-friendly na smartphone. Grabe, no? Bago natin simulan ito mga pangs, huwag mo kalimutan siyempre mag-like at mag-subscribe. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-comment ka sa comment section at subukan pa natin gumawa pa ng iba't iba pang phone. Try ko yung best ko mga pangs sa video na to. Okay? So, like mo na rin itong video na to mga pangs. So, unbox natin itong mga pangs, etong Redmi 15 5G. So, makikita nyo mga pangs sa box niya siyempre, typical na lagi ganito yung kulay. So, makikita mo rito sa ibanda, dito sa may gilid is yung Redmi 15 5G. So, may nakalagay ditong quotes with your, may nakalagay dito with your favorite Google apps. Open ko muna sa inyo mga pangs kung ano yung mga laman nito. So, ito is yung kanyang case. Pakita ko sa inyo. Maganda rin yung case niya. Although silicone lang siya, pero mas maganda yung pagka-silicone nito. Ito yung manual na hindi binabasa. So, meron siyang USB Type-C. And then, ito yung kanyang adapter na 33 watts designed by Xiaomi. Okay, alam naman natin, ang Redmi is Xiaomi din po yan. So, ito na yung Redmi. Oh, what? Oh my God. So, kung makikita mo itong unang kita ko siya mga pangs, masasabi kong ang laki niya. Oh, okay. So, ito yung kanyang display. Pag-usapan natin itong Redmi 15 5G. Kung gaano nga ba ito kasulit. Kung makikita nyo mga pangs, mukhang malinis at modernong design siya. Itong Redmi 15 5G. At may mga kulay pa to na iba. Like, meron siyang Rit Green, Titan Gray. Ito nga pala is Titan Gray. At meron silang Midnight Black, pang estilo na pang araw. Ito yung mga maganda gamitin pang araw-araw no? Kung mapapansin nyo mga pangasis, meron siyang slim at komportabling hawakan. May medyo pag komportabling hawakan siya mga pangs. Kasi dahil nga dito sa kanyang frame, na hindi siya masakit hawakan, di ba? And then meron siyang flash and dust resistance. Okay? So isa yun sa maganda rin. Meron siyang wet touch technology 2.0 na madaling gamitin kahit basa ang screen. Kahit basa yung screen yan, wala yung tempered. Swak nga ba to sa presyo? Dapat to ba itong bilhin ngayong 2026? So yun mga pangs, nakita nyo naman yung unboxing netong Redmi 15 5G. Punta naman tayo sa display nito. Meron nga siyang 6.9 inch full high definition plus ito nga pala ay 140 per hertz refresh rate. Yes, isa yun sa mga magugustuhan mo dito mga pangs. Meron siyang 140 per hertz. What? Ang solid nito boy. Kung makikita nyo naman mga pangs is ramdam na ramdam mo rin talaga yung pagka 140 per hertz niya mga pangs. Napaka
napaka-smooth niyan kung tutuusin nyo. Kapag mag-i-scroll kayo, tingnan nyo naman, ramdam na ramdam mo talaga. Diba? Tsaka makikita mo rin na medyo malinis yung mga icon. Tsaka siyempre, kapag 144Hz kasi mga pangs, mas smooth sa viewing at sa gaming. Kasi alam naman natin mga pangs, kapag 144Hz, kapag naglalaro ka ng mga gaming, ramdam na ramdam mo yung paglalaro dito ng gaming. Para sa akin mga pangs, ang mga madalas na nilalaro ko lang naman is mga like yung mga Mobile Legends, like yung mga basic lang is kayang-kaya naman talaga nito. Papunta naman tayo sa kanyang performance mga pangs. Baka isa rin to sa mga magugustuhan nyo. Yung processor nga pala nito mga pangs, gamit na processor nito is Snapdragon 6S Gen 3 para dito sa Redmi 15 5G. Oh my god. Okay na okay siya para sa mga social app, video, okay na rin siya para sa mga light gaming. Para sa akin mga pangsa, bukod sa malaking screen nito, fit na rin naman siya para sa mga interesadong maglaro ng mga light gaming. Mas napapabilib na rin ako ng mga phone na mga ganito kasi 144Hz na nakalagay agad dito, pero sa ginagamit ko nga is naka 120Hz lang Isipin mo yung RAM nga pala nito is meron lang siyang 4GB RAM at 128GB. 128GB na siya mga pangs para dito sa phone na to. Pero wag po kayong mag-alala. Pagdating naman sa pros nito mga pangs, meron naman siyang good performance for basic tasks. Tapos sa maganda pa rito is 5G connectivity na siya. Wag kayong mag-alala kasi nga yung RAM nito is meron siyang RAM extension, option for smoother multitasking, ganyan. Sabihin ko na rin yung pinaka-cons nito is hindi nga pala to pwede para sa mga heavy gaming or mabibigat na application. So alam nyo na yung ibig kong sabihin mga pangs. Ito nga lang is budget gaming smartphone. Budget friendly lang. Kaya naman, di ka talaga pwede mag-expect dito na para gamitin mo siya pang heavy gaming. So, pwede mong gamitin kung sakaling mga basic na nilalaro mo like Mobile Legends, mga bago ngayon like yung Crossfire Mobile. So, yung mga basic lang na pwede mo malaro dito, pwede mo siya. Pero kaya mo pa rin mga paglaro dito, kagaya ng mga COD, Call of Duty, pwede pa rin naman. Based lang to sa mga napansin ko lang naman din. Okay, papakitaan ko na lang din kayo dyan ng mga iba pang mga sample ng games na pwede mong laruin dito. And then, pakita ko rin sa inyo yung pinaka-settings. Ayan, settings niya mga pangs is, kung makikita nyo naman, naka-high, standard, high, HD. So, wala siya dito yung super something. Lahat ng nakalagay dito is high. Ayan, konting gameplay lang tayo guys. So, yung MS natin is naka-70 dahil din kasi sa internet natin. Sobrang bagal kasi ng net natin ngayon. And nakadepende pa rin naman sa net yung mga ganitong laro. So, tapusin ko na agad to. Sakit na ito eh. Savage yun. Lorak lang kasi. Tsaka classic lang. Basag. Tapusin agad to. End na agad, end. Wala nang uwihan to. End na natin, end. Oh my god. Nangamatay pa ito tayo. Pinaka-game ng Mobile Legends na to, sobrang basic pa rin talaga. As in, basic. Itong game na to, sobrang basic na ito para sa phone na to. Patay tayo dyan, mapatay na tayo. End na. So, dito naman tayo ngayon sa may Call of Duty. Check din natin kung ano ba yung pinaka-kaya nito. Siyempre, Call of Duty is ang sarap maglaro mga pangs kahit wala siyang case. Mas ramdam mo yung phone, sobrang laki ng screen. Kapag naglalaro ka, talagang damang-dama mo. Ang smooth maglaro dito. Ang smooth na laro na to kasi laki ng screen eh. Budget phone lang yung hanap nyo. Ito yung pinaka-perfect para sa mga naghahanap, no? Kasi sok na sok talaga to sa budget. Victory, guys. Ayan, so ito lang yung mga sample na pinakita ko sa inyo. Check the settings, basics. So, pwede sa kanya sa high. Sa may graphic quality is naka-high. Sa frame rate is naka-max. Ayan yung pinaka-settings na nagawa natin. So ito lang naman, yun lang naman din talaga yung mga nilaro ko dito. And hindi naman din talaga ako nag-expect dito sa mobile na to na pang heavy gaming. So kung gusto mo lang makapaglaro or kung addict ka man sa mga laro na binanggit ko like yung Mobile Legends, ito madalas yung mga gustong-gusto ng mga tao dito.
is yung pagsiselfie. Siyempre, hindi naman po pwede yung di rin maganda yung quality. Siyempre, gustong-gusto mo rin yung magandang quality, mga pangs, di ba? So, papakitaan ko rin kayo ng mga sample shot ng paggamit natin dito sa Redmi 15 5G. So, bibigyan ko ng mga shots ngayong gabi at siyempre sa mga susunod na araw para may morning at mayroong gabi. Mas iba yung lightning pag umaga at may iba rin yung lightning kapag gabi. Pagdating ito sa camera, mga pangs, is meron siyang 50 megapixel AI dual rear camera. Ayan. Kung mapansin nyo naman, mga pangs. And pagdating naman sa kanyang front camera is meron siyang 8 megapixel. So, ito yung mga sample pic ko, mga pangs. So, ito yung mga sample ng video niya. Grabe, no? Kapag maganda rin yung lightning, mga pangs, maganda rin talaga yung kuha ng mismong video niya. So, papakita ko na lang niya sa screen yung pinaka-itsura natin, mga pangs. Grabe, no? May lalaban din to, So, ito yung mga sample na video, mga pangs, Okay? So, maganda rin siya. Ito yung mga sample ng video kapag nasa umaga. So, isipin nyo, mga pangs, hindi naman siya ganun kababa yung quality ng video. So, talagang pwede na rin talaga. Para sa price range siya, mga pangs, okay na talaga to. Ito naman yung kanyang back camera. Gano siya yung zoom nito. Uy! So, meron siyang 6 times. So, ganito lang kalinaw or ganito na siya kapag 6 times. And kapag times 1 naman is ganito siya. So, not bad para sa camera niya, no? Tamang-tama lang din naman para dito sa Redmi 15 na to. Ito yung swak na rin para sa mga social media. Okay na rin siya para sa mga shots na pang araw-araw or pang social media content. Ganun. Camera features na ito talaga, mga pangs. Good to for good light shots or yung mga pag-take mo ng feature or for video. Tamang-tama to kung meron kang lightning at siyempre morning. Especially morning. Sobrang ganda rin. Sobrang okay rin naman talaga tong mobile device na to. Pwede mo na nga rin talaga siyang magamit pang araw-araw na hindi siya ganun kalabo, medyo maganda na rin yung quality. Pero huwag mo siyang i-compare sa iba pang mga magagandang camera phone. So, huwag mo masyadong siya. Pero para sa akin, masabi kong okay na siya para sa kanyang price range. Eto na, isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa phone na to, hindi rin ako makapaniwala. Para sa price range nito, mga pangs, doon ako nagulat. Meron lang naman siyang 7,000 battery. What? Grabe yun, boy. Para sa akin yung price range. Maloloka ka talaga. Kahit ako din naman nung nakita ko to, totoo ba to? Tapos kumbaga lamang na agad pagdating sa battery. At ang malupit dito, buong araw mo siyang magagamit. Hindi ka mag-charge ng paulit-ulit sa isang araw. Kasi buong araw mo na siya magagamit. Nakadepende pa rin yan sa paggamit mo. Kasi kung the more na masyado kang batak talaga sa paggamit dito, or siyempre, alam nyo naman, ang iba is hilig talaga sa paglalaro. Huwag kayong mag-alala. Sobrang tagal nyo talaga ito magagamit once na ginamit nyo sa paglalaro. Isa rin pala sa maganda rito is meron na nga pala siyang 33 watts fast charging. At meron na rin siyang 18 watts reverse charging. Para dito, men. Totoo lang, mga pangs, doon talaga ako nagulat sa phone na to. 7,000, ang tagal mo gamitin yun. Tapos isa pa, yung ginamit sa kanya na Snapdragon. 'Di ba? Doon pa lang Siyempre, yung pros nga nito, yung lakas nga nito, or yung strength nga nito, yung kanyang battery. Sobrang kunat ng battery nito, Diyos mio marimar. The more na malaki yung battery nito, the more din na medyo matagal yung mismong pag-charge mo. Although meron naman siyang 33 watts siyang fast charging, pero medyo matatagalan pa rin siya kasi nga ang laki ng battery niya. Susubukan nyo mag-charge gamit iba pang adapter na mataas yung watts, malalaman nyo. Pero sa adapter na gamit nito, medyo kahit paano matagal-tagal nyo rin siyang i-charge dahil nga sa kanyang malaking battery. So, mas maganda na rin siguro na kayo na sumubok. Hindi ko na dapat ito patatagalin, mga pangs. So, yun lang naman yung mga masasabi ko para dito sa Redmi 15 5G. So, doon na tayo mapunta sa pinaka-presyo nga neto. So, sobrang baba ng presyo neto. Kumbaga, etong phone na to, under 10,000 pesos.
kung sakaling ito yung bibilin mo. Kumbaga, pakunatan, patibayan, talaga naman talaga. Okay, approximate na price nito or estimate na price nito is nag-a-around siya 7,999. Pero kung i-check nyo yung view product dyan, baka sakaling mas mababa pa yung mabibili nyo. Susubukan ko na lang din maglagay dyan ng mismong kung saan kayo pwede bumili. Basta dito lang naman banda sa ilalim lang naman ng video na yun. At sana meron tayong mailagay. Pero susubukan ko pa rin maglagay sa description at sa comment section pagdating dito sa ganito. Pero mas alam ko, mas kaya pang bumaba na ito mga pangs. Kung sasali, 7,000 or nasa mas mababa pa dun. Depende yan sa voucher na makukuha nyo. Pero minsan kasi may makukuha kayong 1,000. Depende sa voucher na nakalagay dyan sa mismong. Click nyo na lang yan kung magkano yung voucher na makukuha nyo. Mas maganda yun. Tsaka, isa na rin to sa malakas sa contender dahil ito ay naka 5G. Lalo kung usapang malaki yung size, tapos makunat yung battery, hindi talaga to magpapatalo. Kumbaga, pagdating sa presyo, hindi ka na rin lugi dun para sa presyo niya mga pangsa. Pinakamasasabi ko talaga, ito good for everyday use. Yung display niya mga pangs para sa kanyang presyo na mayroong 140 per hertz, saan ka makakita nun mga pangs? So, di ka nalugi dun. Sabi ko nga sa inyo mga pangs, yung camera nito hindi rin naman talaga magpapatalo. Pang social media, hindi rin naman talaga to magpapatalo sa iba. Lalo sa mga presyong abot kaya. Ito na yung pinakalas ko mga pangs, hindi nga pala to ideal sa paggamit ng mga heavy gaming. Para at least alam nyo rin at aware din kayo. Ito lang naman is magamit nyo sa mga light gaming. Pero sa mga mabibigat na gaming, huwag nyo pong asahan to. Pagdating sa presyo nito, tsaka sa battery, sa size, masabi kong ilalabong ko to. Panalo to Ayan, sa inyo mga pangs, maraming salamat sa pagsama at pagsuporta. Comment nyo na sa comment section at kung gusto nyo pang gumawa tayo ng mga ganitong video, sana gustuhan nyo. Simple lang ginawa natin mga pangs, kung ano lang yung mga thoughts na pwede natin, kung ano yung thoughts lang natin pagdating sa smartphone na to. So yun lang, maraming salamat. Please like, comment, and subscribe. Peace! Brr!